Okay, magandang hapon mga kamukil. Yan yung ating project mga kamukil. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video kasi bakbakan talaga mga kamukil yung trabaho namin dito, no? Basta interior, napaka busisi talaga at hindi pwedeng madaliin mga kamukil, no? Kasi unang-una, mahal yung mga materialis. Pangalawa, maaari tayong kunting pagkakamali lang, masasayang yung mga materialis na ginagamit natin, kaya hina-hinay lang, importante sigurado. Update tayo mga kamukil dito sa ating project. Malapit na ito mga kamukil, next week siguro makapag-tiles na kami, hindi na ako proceed na ako sa pagpipintura. Okay, alright, ito yung ating pinaka-project. Ayan, linis. Sabado ngayon, linis talaga. Bukas relax, no? Pero ako bukas mga kamukil, titingnan ko kung mag-relax o mag-duty pa ako dito, no? So nung nakaraang linggo nagtatrabaho tayo, gumawa tayo ng design dito. Bukas na naman, kung pagkagising ko, kondisyon tayo, pupunta tayo dito para may matapos din tayo bukas. Yan, dito sa pinakagrahe, ito yung pinakagrahe natin mga kamukil. So ito na yung forma niya kapag ceiling na kami dito. Nag-drop tayo dito mga kamukil, gaya ng sinasabi ko kapag mga grahe. Yung iba kasi nakikita natin yung itong ceiling na to, itong spandrel na to, diretso na sana yan sagad doon, no? Kapag ganyan ang mangyayari kasi mga kamukil, maaring papasok yung tubig natin dito, no? Sa grahe na to. Kaya nag-drop muna ako mga kamukil, nag-plane ako ng 30 cm tapos nagda-drop ako. Ayan, no? Palibot po yan. Ayan, metal cladding po yung ginamit natin pang ceiling, no? Itong metal cladding kasi mga kamukil, double purpose to, pwede ding pang ceiling, no? Yung pang wall talaga mga kamukil, iba yung grooving niya kapag planta lang yung ipapadecide mo na pang wall yung kukunin mo. Ito kasi mga kamukil, mas nagugustuhan ko yung groove ng pang ceiling, kaya ito yung ginamit kong pang wall. Unang-una malapad yung mga grooving niya, kaya pwede din natin siyang i-wall, pwede natin i-ceiling. Titingnan nyo sa ceiling natin, ayan, oh. Yung ating drop, ay ating plane bago tayo nag-drop. Ayan. So yung kulang nito ng ating drop is magsa-siding na lang, no? So dito sa harap na sidingan na to, ito yung pinakagrahe natin, no? Hindi na lang, nakapag-skim coat na rin ako dito mga kamukil. Papasok na yan sa loob, halos na skim coat na yan. May mga napinis na sa pag-skim coat dito. Doon na lang sa kwarto yung uulitin ko pa, isang mano pa. Dito natakpan na natin, ayan na yung forma nya. Ayan, no? Napapansin nyo, hanggang dyan lang yung aking ceiling. Bakit dito may flooring pa, hindi ko sinagad, no? Dapat sinagad na yung ceiling. Kaya nasabi ko mga kamukil, isasagad lang natin yung ating ceiling kapag konkreto yung ating flooring sa balkoni. Ito kasi hindi konkreto mga kamukil, kahit ano sa pagdiskarte natin, basta tubig na yung kalaban natin, bibihira na natin yung masusolusyonan man, pero hindi lahat, no? Pagka ganito, pagka umuulan, tatagas talaga yung tubig dyan sa flooring natin. Ngayon, pag isasagad natin yung ceiling dito, dun siya sa loob ng ceiling papasok, no? So kaya yung lagi kong ginagawa kapag ganito yung balkoni, PVC foam board yung flooring, hanggang dyan lang, no? Level ng ating, kung gaano kalapad yung balkoni ginagawa natin, hanggang dun lang yung ating ceiling. Ayan, no? Malinis na siya, no? Konti na lang yung ating wall dito, WPC tayo. Tapos yung kulay natin dito, may pagka yellow, no? Yung gusto ni ma'am dito, so maganda naman, adapt siya dito. Ngayon dito tayo sa loob. Ito yung pinakakusina, ito pa yung hindi masyadong nagagalaw dito, yung pagtatiles, hindi pa siya masyadong forma, hindi yung mga bintana, wala pa, no? Saka natin makikita yung ganda dito mga kamukil kapag naikabit na lahat ng mga salamin. Habang dito sa kwarto, madilim na siguro dito, ito na yung forma nya, no? Puting-puti na dito mga kamukil. Tapos na to, yung kulang na dito yung pinaka CR na lang nila ma'am, no? Ito yung kwarto ng may-ari talaga, may sarili silang CR dito sa kwarto. Ayan. Tapos yung pag-skim coat ko, ito na lang yung kulang, no? Ayan yung mga poste na yan. So lumipat kasi ako mga kamukil sa pagdi-design ng mga ceiling, no? Mabusisi kasi yung trabaho, kaya dito tayo. Yung ating pisami dito sa dining nila, ayan, ground floor to mga kamukil. Ito yung ginawa kong design nung nakaraan linggo, no? Nag-duty ako sa linggo. Ito yung trinabaho ko. So punas na lang yung kulang dyan. Tapos dito sa living area nila, ito yung pinaka-forma. Pag ma-tiles to, next week makapag-tiles na kami. Although may tiles na akong in-order mga kamukil para yan sa ating CR sa second floor. Gamit natin doon is UV board. Ito,
Tapos may hardiplex tayong ilalagay. Ito yung gamit natin doon sa loob na UV white para maliwanag. Tapos yung ating wall dito, ayan na yung ating walling mga kamukil. WPC pa rin na latest design. Tapos yung ating ceiling, inuunahan ko siya dito sa pag-umpisa mga kamukil. Ito yung tinapos ko. Nag-framing ako dito kahapon. Ito may drop din to. Ito yung pinaka-plain natin. Inangat ko to siya dito ng 10 cm para may design din pagdating dito sa living area. Tapos dyan naka-drop yan. Ayan, may siding yan dyan. Tapos plain ceiling papunta na dun. Street color pa rin to mga kamukil. Ayan, street color papunta dyan. Ito yung pinaka-design natin. Hanggang dyan lang ako mga kamukil. Kasi kanina, isang ko siya maaga. Nag-framing tayo. Pagkatapos mag-framing, kisame tayo kaagad, no? Ayan, isang tanong dyan. Baka magtatanong kayo, paano ko ginagawa pa curve? Ano yung ginamit ko dyan? Paano ko siya diniskarte? Ayan, kung napapansin nyo yung ating design. Heart design yung ginagawa ko dyan mga kamukil, no? Ayan. So, yung kulang dyan mga kamukil, molding na lang. Yung pabilog na yan mga kamukil, kayang-kaya sa PVC yan. Napaka madaling gawin lang yan kapag alam mo yung diskarte. So ipapaabot ko din sa inyo mga kamukil. Sa ngayon, focus muna ako sa trabaho. Pero sa Lunes siguro ipapaabot ko, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Ang mahirap dyan mga kamukil, ang pagkabit ng molding. So, abangan nyo, ipapakita ko rin kung paano ikakabit yung molding na pa-curve din yung forma. Ayan o. So yung ating hagdanan, ito, kulang na nito mga kamukil. Pagpipintura na lang. So next week makaproceed na ako sa pagpipintura kasi iba yung magta-tiles dito. Yung kasamahan ko dito si Uncle Udo, no? May vlog din yan. Puntahan nyo mga kamukil, Uncle Udo, magaling din. Siya yung pinabanat ko dyan sa railings natin. Yung pa-curve na yan, siya yung pinabanat ko dyan. Pero nilayout ko muna dito sa baba. Dyan ako nagkuha ng pattern, no? Drenowing ko dyan sa baba. Yun na lang yung sinundan niya sa pagkat o pagtabas niya mga tubular na yan. Kulan yan, pagmamasilya, pagka mapinturahan yan mga kamukil. Wow na yan. Unti-unti nang gumanda yung project natin kahit hindi pa siya tapos. No? Pero malapit na ito mga kamukil. Ngayong darating na linggo, matatapos namin ito sa pagta-tiles. So yung kulang nito sa susunod na linggo, finishing touches na lang mga kamukil. Yung aming tratrabahuin dito, paglilinis, yan na lang. No? Malapit na to. Yung ating hagdanan. Tapos yung ating ceiling, yan. Sa taas, sa living area, maraming mga ilaw din itong ilalagay mga kamukil. Napakaganda nito pagka mapasindi na natin yung ilaw. So ilalagay ko lahat ng mga ilaw kapag tapos na lahat yung mga trabahuin namin, yung mga design. Ilalagay ko na siya lahat. At least pag sindi ng ilaw, buo yung makikita ng may-ari kung maganda ba o hindi, magugustuhan niya ba. May gagawin pa tayong design dyan banda. Ito mga kamukil, nagawa ko to. Kasi gaya ng sabi sa previous upload ko, ito yung nagkakaroon ng error dito. Nagkakaroon siya ng error. Ito yung resolve ko sa error. Ayan, dyan kasi hindi siya squareness. Ayan, kung napapansin nyo yung ating ceiling, mapapansin siya dun. Yung grooving mga kamukil napapansin nyo. Ganun din yung nangyayari dito. Lilitaw at lilitaw yung error kapag nagsisiling na tayo o nagtatiles na tayo. Pero, may solusyon tayo. Ginawa ko siyang design dito, pagdating dito. So, hindi na mahahalata yung error niya. Napakaganda niyo pantingnan. Yun nga lang mga kamukil, napakabusisi at napakahirap. Pero sulit naman, no? Yung paghihirap natin sa pag-iisip, pangalawa sa pagtatrabaho. Pero pag matapos, basta isa puso lang yung gawa. Napakaganda, no? Sana lang matutuwa si may-ari kapag makita niya to. Okay. So, dito tayo sa labas mga kamukil. Silipin natin. Nailagay ko na rin yung mga canopy dito na yari sa plain sheet na colored. Pero may tatanggalin pa ko dito mga kamukil. Babaguhin ko. Ito na yung pinakapurma natin sa labas. Kulang dito mga salamin na lang. Ayan yung ating canopy. Ayan siya. Yan yung canopy mga kamukil dito sa balcony. Babaguhin ko pa yan. Tatanggalin ko yung plain sheet para maayos siya. Kulang kasi ng plain sheet. Pero may plain sheet na tayo dyan. Kaya siguro sa Lunes titirahin ko na yan para sulit na yung ganda kung titingnan. Ayan yung ating mga canopy papunta na dun. Yan no? Yan yung pinakapurma nya. Yan yung ating canopy gawa sa plain sheet na colored mga kamukil, madilim na. Okay, ito yung ating pinakagrahe dito. Pagtangad natin, ito kagad yung makikita natin, no? Ito kung napapansin nyo, balcony wala pang flooring. Panghuli na yung flooring nito mga kamukil pag matapos ko na siyang mapinturahan itong
railings niya, pati itong tubular. Ipipinis ko to sa pagkulor kasi wala nang ceiling dito mga kabukid. Kung napapansin nyo, binax-box ko siya ng disenyo para maganda naman siya yung tingnan. Kapag mapinis sa pagkulay yan, maganda dito itim yung ikukulay natin, black, para lilitaw at lilitaw to, no? Bagay naman sa black itong kisame natin, tapos itong moldings natin lilitaw din yan sa black. Okay, so yan lang mga kamukila yung update natin. Para sa mga nagtatanong, no, na hindi ko pa nasasagot, pagpasensyahan nyo na, napaka-busy ko talaga pagdating ko sa bahay mga kamukil. Talagang sabog, no. Yung trabaho ko kasi mga kamukil, alam kong may mga nakaraan din mga kliyente na medyo nadismaya sa mga trabaho ko dahil po yan sa mga anak ko mga kamukil. Kasama ko noon sa trabaho na talagang pag wala ako, hindi nila sinusunod yung mga sinasabi ko, no. Dito kasi ngayon mga kamukil, focus ako dito. Yung pangalawa, yung naiwan ko dito na leadman, talagang sinusunod niya kung ano yung mga sinasabi ko na dapat gawin. So kaya ito yung nangyayari, no? So basta nandyan lang ako lagi mga kamukil. Kaya isa sa reason kung bakit tayo kung magtanggap ng dalawang project, tatlo, dahil gusto ko focus ako sa isa lang. Pagkatapos ng isa, saka kukuha ng isa. So yun lang mga kamukil, maraming salamat.